Noong nakaraang taon nasilayan natin ang 675 SRR ng CF Moto. 3-cylinder middleweight sport bike na enjoy gamitin at the same time, budget-friendly para sa ganong klaseng motor. Pero ngayong 2026, naglabas na naman sila ng bagong middleweight at ngayon, 4-cylinder na. Kaya guys, hindi na natin papatagalin pa ang all new for 2026, ang CF Moto 750 SRS. Well, hindi na bago para sa atin ang 4-cylinder ng Chinese brand na CF Moto dahil taong 2024 nasubukan natin ang 500cc retro sport bike nila na 500 SR Vogue. At ito ang pangalawang beses na masisilayan natin ang brand na gagamit ng 4-cylinder. Speaking of makina, gumagamit ng 749cc displacement, liquid-cooled 4-stroke inline 4 double overhead cam na may lakas na 110 horsepower at 10,250 RPM and 80 Nm of torque at 9,000 RPM. Fuel tank capacity is 17 liters. May bigat na 213 kilograms. Medyo may kabigatan siya at mabibili nyo for an SRP of 566,900 pesos. Pwede na, no? Para sa kanyang colorway, meron kayong dalawang pagpipilian. Isang Nebula White, mas malinis tignan, at itong Nebula Black na nasa harap natin ngayon. Alam nyo, aminin ko sa inyo, ngayon ko lang ito nakita ng personal at sobrang pogi nito. Tignan nyo yung detalye dito sa bandang likod. Matalim na tail section. Tapos ganitong klaseng exhaust. Single swing. May ganitong klaseng rear wheel. Tapos beefy design sa harap na may malaking winglet. Pogi nito. Ang ganda rin sa black. Gusto ko rin yung simplicity ng tangke niya. Halos kamukha to ng 675 SRR. Glossy black na may matte black plastic sa taas at silver tank lid. Pero wala pa po kasamang tank pad at tank grips to. So kung sakaling kukuha kayo nito, might as well bumili kayo noon para maiwasan yung gas-gas kung sakaling magkatakin kayo sa bike. May vent design dito sa bandang to. Then tubular steel for the frame. May mga rubber siya just in case mapat yung mga tuhod nyo dyan. Also may silipan dito eh. Para ata to sa brake reservoir nyo. Dito siya nakalagay para sa rear. Then ito isa sa gusto ko sa kanya. Dude, ang laki ng winglet. Then 750 SRS na sticker sa gilid. Think nakapatong to sa top coat. Ano ba ibig sabihin ng SRS? Well, ayon sa CF Moto, S stands for street-oriented na mga bikes nila. Pag ayun naman yung nakita nyo dito, yun naman yung mga mas sport focus. Then another SR sticker dito sa ilalim ng winglet. Alam mo yung ganda ng ginawa nilang combination ng kulay eh. Black tapos dark gray. Then all the way down here, color gray din. With inline 4 cylinders dito na sticker. Ewan ko, ako lang pero siguro hindi na kailangan ilagay na inline 4 yan. Yan sa baba, ay ginawa nilang matte black. Alam niyo, dapat ginawa na lang din nilang body color to eh. Katulad sa mga sport bike ng mga Japanese. Then, natatapos siya hanggang dito. Para sa frame sliders, mayabang siya dito eh. Siguro dito nyo ilalagay. Pero bakit sa bandang makina? Metal foot pegs na makapalang itsura. Nice. May bank angle indicator dito sa baba na nakalawit. Ang haba oh. Metal heel guard. Nice. Nilagyan naman plastic. Then all the way up here, naka-metal foot pegs din for the passengers. Gusto ko yung mga spike ng foot pegs niya yun. For the rear section, gusto ko yung itsura niya. Sporty seat na labas yung stitching. Then sa taas may butas na sporty cowling. Maganda yung tandem ng design niya dito sa likod. Also yung winglet. Manipis na pillion seat at sobrang tigas nito. Sa sobrang tigas niya, akalain mong seat cowl to eh. So kung balak niyong mag-angkas dito sa 750 SRS, eh mukhang mahirapan mga backride. Tapos sa mano pa ng dual quad exhaust. Kakaiba no? Gaano kayo kadalas makakita ng ganitong klaseng stock exhaust na may CF Moto Racing logo dito sa taas? So, ganda nito. Yan. Yun nga lang guys, pansin ko sa kanya, sa mga factor kung bakit siya ganun kabigat. Kasi tignan nyo naman yung catalytic nyo. Napakalaki.
Kasama mo pa rin ganitong classic muffler. So siguro kung mag-upgrade kayo at magpapalit ng exhaust, malaki ang idadahit ng motor. Kung aftermarket slip-on naman, napakadali lang. Tanggalin nyo lang to. Ayan, lagyan nyo lang sa part na to. Pero kasi ang ganda ng itsura ng stock exhaust eh. Not to worry din kasi hindi mapapasok mga binti ng pasahero nyo kasi pag ganyan yung itsura ng mga legs nila eh. So hindi tama dito. Sakali mang dumikit sila, sakali mang aksidenteng dumikit sila, meron pa rin siyang cover dito. Sa harap, bam! Tignan niyo yung animation every time na bubuksan natin yung motor. Ganda ng unahan, no? Grabe. Anytime parang lilipad yung motor. Ayon sa CF Moto, 30 Nm of downforce and high speed ang may offer ng winglet na to. May resemblance yung headlight niya sa 675 SRR. Actually, halos pares nga ata eh. Kung mayroon ng pagbabago, sobrang minimal lang. Wala boomerang na daytime running light sa taas na may nakasulat na SRS logo. Then sa baba, ang ating headlight. Sa natin yung motor. So every time na bubuksan yung motor, dalawang ilaw ang nabukas. Try natin para magkarinigan tayo. So ganito ang itsura niya while running. Grabe, ang ganda tignan sa daan nito. Then sa halimang gabihin kayo sa daan or mapadaan kayo sa mga madidilim na lugar, automatic mag-adjust yung ilaw niya. Also, meron tayong dalawang ram air intake, kaliwat kanan. So dahil dito sa dual intake niya, meron kayong additional 3 horsepower kapag umabot kayo ng 150 km/h pataas ang takbo. Then for the windshield, mataas-taas siya. Ganda na itsura ng windshield niya rin eh. May pagka-smoke yung kulay niya, which I prefer kung akong tatanungin nyo kasi kadalasan mga clear eh. So ito, at least hindi nyo na kailangan magpalit ng aftermarket. Then yung traditional side mirror nila na mahaba. Madali siyang tiklopin. Then may stopper naman siya dyan. Isa pa sa gusto ko sa kanya kapag liliko kayo, yan, naka-integrated sa mirrors nyo yung mga turning light. Also, may self-canceling yung mga turn indicators nyo. O, ito para sa mga taong madalas nakakalimutan nila patayin yung mga turning light nila. Then, for the rear, dun pa rin yung mala Cyclops na LED taillight. Nakatulad sa 675 SRR. Guys, ito sobrang cool nito. Napapansin nyo sa cockpit natin, wala tayong slot para sa susi. Wala siyang traditional na susi, ang katulad ng mga normal na motor. Keyless po ang bike, pero kakaiba to dahil ito ang mismong susi natin. So, mabubuksan natin yung bike via NFC. So, as you can see, sa left side ng bike, mayroon siyang logo dito. May naka-indicate dyan. So, dyan nyo itatap tong NFC card nyo. Hanggang sa may marinig kayo. Yan. Dude, gaano ka-cool yun? Then, kung papatayin nyo siya, hold nyo lang tong kill switch. Yan. So, ganun po ka-cool kung paano nyo bubuksan yung motor. Teka, paano ilalaki yung steering niyan? Para malaki yung steering wheel, tilt lang natin pakaliwa. May marinig kayong click. At lock na siya. Then, kung i-unlock nyo, again, lagyan nyo lang yung NFC card. Right, so for our dash, gumagamit to ng bagong 6.2-inch TFT display. Ganun po siya kalaki. Sobrang liwanag, sobrang linaw ng mga information na binibitaw niya. I think mas malaki rin to para sa 675 SRR. Right, so for the dash, nasa kaliwa ang ating rear indicator. Warning indicator sa taas, tulad lang ng ABS, malfunction indicator, low oil pressure indicator, clock sa upper right, sporty tachometer display, then coolant temperature dito sa baba. Fuel gauge sa baba, speedometer sa kanan, quick shifter on. Yes, meron pong quick shifter ang motor na to. At traction indicator dito. Meron kayong dalawang traction control. Yan. Also, pwede yung patayin to. Mga information sa baba, tulad na lang na average fuel consumption, time, at ang average speed. Dito rin natin makikita ang lap time. Yes, sakaling mag-racetrack kayo, at least may basayan kayo. Then, odometer na 227 kilometers pa lang tatakbo, bagong-bago pa. Pwede yung makita mga PSI ng gulong nyo dito. For example, sa harap 35, then sa rear wheel is 42. Medyo matataas. Siguro bawasan na lang natin mamaya. Punta lang tayo sa settings para mas makilala pa natin yung bike. For traction control, meron kayong dalawang level. Level 1, I think ito yung mild traction. Then level 2, tama. Baga level 2 yung street mode at level 1 naman yung sport mode. ESS to emergency stop signal. Malaking factor yan. So, kailangan natin i-on. Sakaling may tumawid, pag nag-hard brake tayo, mag-flash yung mga ilaw natin, mga turning light natin. Then quick shifter, guys, dito sa quick shifter, upshift lang to. Wala po tayong downshift. So yan lang natin yan naka-on. Shift light indicator, hindi man importante yan. Dito pala pwede nyo makita yung mismong temperature ng motor. I think kailangan nyo i-connect yung mga phone nyo via
CF Moto app. Pero isa sa mga gusto ko sa CF Moto, ang dami mong magagawa sa app nila. I mean, pwede mo i-operate yung motor or buksan yung motor gamit lang yung app eh. Yung navigation nito, hindi katulad ng mga ibang motor na puro arrow lang. Itong mismong dash nyo, yung nakikita nyo yung cellphone nyo, kunyari nag-Waze or Google Map, ganun din yung nakikita nyo dito sa screen niya, sa display niya. Nice, no? Also, meron kayong USB port sa ilalim ng display. Pati pala Type-C, USB tsaka Type-C. Yayamanin looking triple clamp. Ganda ng itsura, grabe. Then, meron na siyang kasamang steering damper. So, itong nakikita nyo sa cockpit, all stock to, wala pong bago dyan. As is itong mga to. Kanan ang ating hazard button. Kill switch, also para patayin motor, and also ignition switch. Adjustable din ang brake lever sa harap, in black. Sa kaliwa, ang ating passing light, and also high beam indicator. Traction button 1 and 2, also para patayin. Up and down back and set button for our dash, para manavigate natin yung display. Turning switch at busina. Also, adjustable din ang ating clutch lever. Front suspension, gumagamit ng 43mm, kaya ba upside down forks. Adjustable ang compression at rebound damping in 20 levels and also preload. For the brakes, naka 320mm dual disc with 4-piston Brembo M4.32 calipers. Yes, naka Brembo na kayo dito. And also meron ko yung air scoop para sa brake cooling. Kaya ba suspension din sa rear na may gas-filled shock absorber. Adjustable din ang preload and rebound. Braking sa rear, naka 240mm single disc with 2-piston Brembo calipers. At dahil naka single swing arm tayo, ganyan ang itsura niya. Bilis ng panahon, no? Dati lang nakikita natin yung mga ganitong klaseng technology sa mga Italian bikes. Pero ang ginagawa na ng ibang brand. At matindi pa dito, yung design ng rear wheel nyo. Magkaiba itsura ng likod tsaka harap eh. Sa likod, may magandang klaseng design ng spokes. At nilagyan nila ng cover. Ganda, no? Alam nyo, para na kayo naka-electric bike sa itsura niya. Then sa harap, traditional na itsura ng mga 17 alloy wheel na nakita natin sa mga sport bike. So single swing arm, tapos ganitong klaseng design ng rear wheel. Solid. For the stock tire, gumagamit ng Maxxis SP. 180/55 dito sa rear. At 120/70 naman sa harap. Okay na tayo dito sa garahe. Oras na para sa unang upo. Alright boys and girls, first ride sa CF Moto 750 SRS. Alam nyo yung ganda niya, no? Grabe yung styling na ginawa ng CF Moto dito. Kakaiba. Napakatalim, sharp tail end, tapos paangat na quad exhaust, tapos ganitong klaseng rear wheel. Tindi. Pati pa yan, sa laki ng winglet, parang kayong lilipad dito. Alright guys, hindi na natin papatagalin pa. Unang upo sa motor na to. Alright. Seat height of the bike is 805mm. Gano'n lang po siya kababa. We are 6 flat with 34 inches inseam. At kapag i-stretch ko yung legs ko, ayan, bent pa. Ganyan lang po siya kababa. Then riding position natin kapag na-under tayo. Opya. Ayan, siguro ganyan. Yun, parang ang haba ng motor na sa gantong view. Grabe ang elegante nitong part na to. Tapos malapad yung windshield niya. Hindi nga lang ganun kataasan, pero pwede na. Nga pala. Meron ako gustong pakita sa inyo. Teka. Tada! Ang ating susi. Ito, tap lang to guys. Ayan. Ayan lang, sama yung marinig yung tunog. Ayan. Then, isang pindot lang dito sa ignition. Boom. Ayun na. Inline 4 baby. Mahabang side mirror. Ayan, dali lang siyang adjust. Riding modes, ano tayo riding modes? Traction control, lagay lang natin siguro sa 1. Then siguro reset lang tayo ng fuel consumption para mas makita natin kung magkano yung konsumo mamaya. Alright, so mukhang okay na ako dito. Let me know in the comment section kung bagay pa sa height natin. At tara. Alright. So, ergo the bike, riding position natin sa 750 SRS. Ewan ko, medyo sport touring na legit sport bike riding position. Well, nasa bandang gitna siya nun. I mean, mababa yung upuan. Ramdam mo kung gaano siya kababa. Then, bandang handlebar, itong clip-ons natin. Clip-ons nga ba ito? Hindi pala. Hindi siya ganun kataas, hindi siya ganun kababa. Pero yung foot pegs natin, mataas. Pansin nyo yung position ko, medyo nakaangat pa yung dibdib ko. Medyo hawig yung riding position niya sa Honda CBR 650R. Pero ewan ko, parang haba ng pakiramdam ko dito. Parang layo ko sa handlebar. Oh, makagat agad yung clutch. Bukan natin. Unang corner. Okay. Madali yung mailalabas yung tuhod mo dito kasi naka-ready na yung position mo eh. So, onting lean lang, onting bat out lang. Ayun, no?
Hindi siya sub-sub, hindi tayo masyadong attack position. Pero ganito yung riding position na nakakangalay pa rin. Pag na-stuck kayo sa traffic, pag nag-long ride kayo, expect mangalay, especially itong mga kamay nyo. Tingnan nyo kung gaano kababa yung kamay ko. Bukan natin yung power niya kung malapit ba sa 675. Ay, hindi. Malayo. Malayo. Pagdating sa quick shifter ng bike, malambot naman yung off shift niya. I mean, effortless, onting sungkit mo lang, oh. Makagat-agad. Wala nga palang auto blip to. Nasa third gear tayo, onting effort lang, pasungkit sa taas. Ayan, oh. Then kapag downshift kayo, rev match na lang. Power output when comes to low RPM, medyo mahinahon pa siya, kalmado. Just like any other inline force sa ganitong klaseng displacement. I mean sa ganitong klaseng power output. Hindi nakagulat yung low end power niya. Kahit nga first gear pipiga ako. Well, may onting gulat, pero hindi katulad ng 675 na talagang bubulusok agad. Kasi 3 cylinder yan, ito kasi 4 cylinder. Try natin i-flick ng bagay yung motor. Well, hindi siya flickable. Kung ikukumpara natin siya sa ZX6R, well, kung ikukumpara lang naman natin, super sport tapos ganitong klaseng motor, ZX6R madaling flick eh. Lalo na Yamaha R6. Siguro kasi may kabigatan din yung motor. Walang halong vibration kahit high speed. Downshift tayo. Yan o. Sobrang smooth. So kahit inline 4 to, short gearing tayo dito. Hanggang 10,000 RPM lang. So street oriented nga talaga. Ito yung mga tipo ng motor na sarap pang tam bike dahil sa aesthetics niya, yung looks. Also inline 4 pag nagpalit kayo exhaust, mababali yung mga leg ng mga makakita sa inyo. Then siguro mga occasional racetrack. Grabe, daming CF moto sa daan. Tatlong CF moto na ata yung nakita ko. Nasa stoplight tayo at traffic. Pakiramdaman natin kumusta ba yung engine hit. Medyo mainit siya, lalo na kapag sumisilip ng onto yung balat niya dito. Pero guys, when it comes to its display, napakaliwanag niya. Throttle response, responsive siya. Side mirror, ang hahaba, oh. Grabe. Pero hindi siya wiggly, ah. Again, testing tayo ng power. First gear. Medyo matagal. Velo pa siya eh. Second gear. Okay. Sa corner tayo. Well, kalmado yung bike. And dahil sa quad mount exhaust, medyo sakal yung tunog niya. Pero ang pino ng tunog kapag pumipiga na kayo, eh. So, open area. Using tayo. Again, power. So, naabot ang first gear mo. Yung sweet spot ng bike nasa mid to high RPM. Pag na-reach na yung 5,000 RPM, doon na siya nanggigigil eh. Guys, wala siyang riding modes. Though meron tayong traction control 1 and 2, then pwede yung patayin. Pero alam nyo, selling point sa akin ng 750 SRS, unang-una yung aesthetics niya. Napaka-pogi para sa ganong presyo. 566 or 567,000 pesos. Pwedeng-pwede na rin eh. I mean, unique looking bike. Napaka-angas. Also, yung mga high-tech features niya.
Hindi ko lang napakita sa inyo yung app eh. Mas marami pang high-tech features na may offer dun sa app na pwede nyo gawin dito sa bike. Tulad na lang, for example, nasa parking area kayo, malayo kayo, then nakita nyo may umupo sa motor nyo, may mga, alam nyo, mga napupugian, pwede nyo i-alarm or i-on yung sound para mag-trigger na, oy, bawal yan. Isa pa, kung sakaling malayo yung bike or sakaling may humiram, matatrack nyo sa app kung saan ba siya nagpunta or kung ano man. And also yung navigation, marami kayo pwedeng gawin sa app eh. Pero mabalik tayo sa bike, braking power, front brake, and 4.32 Brembo caliper. Ang lakas din. Rear brake of course. Ayan, may kumagat yung ABS. Isa pa, rear brake. Medyo late. Maganda kung sabay. Malakas yung front brake eh. Ayan. Downshift. When it comes to its competitor, number 1 para sa gantong displacement, ZX6R ba? Hindi ko masabing ZX6R kasi malayo yung power niya sa ZX6R eh. Para silang inline 4, oo, 750cc to, 636 ang 6R, pero kasi super sport ang 6R eh. Eh yun talaga, gigil, tsaka high reverence ang ZX6R eh. Ito mabait eh, hindi tayo ganun kasubsob. Kahit babae nga, madaling maida-drive to. Sabihin natin sa Honda CBR 650R, medyo compact ng onti yun. Ito kasi nahabaan ako eh. So yung price point niya medyo may similarity rin sa Honda CBR 650R. Small lang to ng bahagya. So mga 3,000 pesos. 110 horsepower, inline 4, na may 213 kilograms. Swabe din ah. Shift that much. Second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, sixth gear. Dash it. Alam nyo, gusto ko malaman kung anong pakiramdam nito once na nagpalitan ng exhaust eh. Kasi mas gagana yung bike eh. Tapos mas pipino yung tunog. Doon natin mas mararamdaman or marinig yung inline 4. Fuel consumption natin, kumonsumo po tayo ng 10 liter per 100 km. So 10 km per liter. Ang lakas nun ah. So like any other CF Moto brand na finisher natin sa channel, hindi ko lang kung accurate to. Kasi nireset ko naman to bago tayo umalis. At yun ang reading niya, 10 km per liter. What? Ito tayo saglit. Tignan natin one last time kung gaano kaganda ang bagong 750 SRS. 1, 2, 3 3 seconds, doon siya mamamatay. What we don't like about the bike, unang-una, yung timbang niya. Medyo mabigat siya kumpara sa ibang competitor niya. Dahil doon, hindi rin siya ganoon kadaling i-flick. Pangalawa, hindi ko alam kung good thing to o bad thing. Pero kasi sobrang high-tech na ng bike. I mean, kaya mo siyang buksan through the use of CF Moto app. Hindi ba parang medyo delikado na yun? Ewan ko, siguro mas prefer ko pa rin yung Desuze. Magandang idea na ginawa ng CF Moto to, pero ewan ko, siguro old school lang ako. And what we like about the bike, well, unang-una yung aesthetics niya, dude. Sobrang pogi nito. I mean, yung harapan, yung likod, yung gulong, overall look ng bike, lalo na tong harapan na to, Diyos ko dayo, inline 4 engine. Mas pipiliin ko pa to kaysa sa ibang mga middleweight sport bike inline 4 out there. Ewan ko, siguro mas prefer ko pa rin talaga yung mga brands na matagal nang subok yung mga inline 4 engines nila, especially kapag nag-race track kayo high speed. Ewan ko, kailan lang kasi gumawa ng inline 4 ang CF Moto, so hindi ko alam kung gaano ka-reliable yung mga engines nila. Pero of course, when you say inline 4, mga tumatatak talaga sa atin dyan, mga Japanese bikes, so siguro mas doon ako. Pero kasi budget friendly, ang mura to eh para sa may offer niya. Kung kayo mga cutie pies, 566,900 pesos, kukuha ka ba nito? Let me know in the comment section down below. Bago natin tapusin ang video na to, big shoutout to Moonstrider. Pinahiram niya sa atin to para ma-share sa inyo kung anong may offer ng bagong motor ng CF Moto. And also guys, support yung business niya. Kung gusto nyo mag-rent ng mga big bikes or kung gusto nyo i-rent to, pwede sa kanya. Message nyo lang siya sa Facebook para pabigyan niya sa yung mga listahan ng mga bikes and also yung mga presyo. So Moonstrider, thank you sa pagpapa-experience dito sa bike mo. Kaya mga kitipais, dito na lang muna tayo at medyo mainit na. Kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo, so make sure to press that subscribe button dyan sa baba. So magkakape lang muna tayo saglit dito kahit tanghaling tapat.
panindigan na natin. At see you po sa next content.